Kumusta mga ka-MPBL? Welcome to another episode dito sa ating channel na Ligang Pinoy. And sa video na ito, pag-usapan naman natin yung update sa team standings sa Maharlika Pilipinas Basketball League 2024 season. So nagiging exciting na yung mga conferences ngayon. We are entering the 6th week na ng competition, and since 5 weeks have already passed, ang dami nang nangyari dito sa ating team standings. And review lang natin dito sa North Division, tabla na 5 wins and 0 losses ang San Juan Knights and Nueva Ecija Rised Vanguards. So historically talaga itong dalawang team na ito yung contender dito sa North Division, pero nung last season nga ay Pampanga naman yung lumakas sa North, and sila na ngayon nag-champion sa 2023 season ng MPBL. And at number 3, itong Pampanga Giant Lanterns nga, meron naman itong record na 5 wins and 1 loss. Itong Pampanga, nung first game nila, natalo sila. Tinalo sila ng Rizal Golden Coolers. For reason na wala kasi si Justin Baltasar, na alam naman natin na siya yung main man ng Pampanga Giant Lanterns. Hindi kasi pinaglaro ng Pampanga itong si Justin Baltasar, I think for their first 3 games of the season, dahil meron siyang iniindang injury. And to give him the chance na ipahinga yung kanyang injury, ay hindi mo na siya pinaglaro ng first 3 games nila. Pero gayon pa man ay maganda naman itong record ng Pampanga Giant Lanterns. 5-1 na sila, and currently they are at 3rd place sa North Division, and of course makakalaban pa nila itong San Juan and Nueva Ecija. So posibleng itong Pampanga ang makapagbigay ng unang talo nitong San Juan and Nueva Ecija. At number 4 and 5 naman, tabla ang Pasay Voyagers and Rizal Golden Coolers. Itong Pasay Voyagers, ang dami kasi nilang home games, and alam naman natin na kapag home court nitong Pasay ay iba yung kanilang laro, lalong gumaganda yung kanilang laruan kapag sa kanilang home court ginanap yung kanilang laban. And madami na ring napatumba na contenders itong Pasay Voyagers. Natalo nila yung San Juan dun sa natalo nila yung Batangas Tanduay Ram Masters nung buzzer beater by Lawrence Victoria, and naganap yan. And of course natalo din nila yung Davao Occidental Tigers. Ang Rizal Golden Coolers naman at number 5, ang dami ding surprising wins itong Rizal Golden Coolers. Ang Rizal, sila yung nakapagbigay ng unang talo nitong Pampanga Giant Lanterns. And natalo rin ng Rizal Golden Coolers ang South Cotabato Warriors, and alam naman natin na yung South Cotabato ang daming ex-PBA players, and even Pampanga, of course defending champion yan, pero natalo sila ng Rizal Golden Coolers. Pero ang malas nitong Rizal Golden Coolers, yung last 2 games nila ay talo sila, so they are looking to break that slump. At number 6 and number 7 naman, tabla itong Manila Batang Sampaloc and Valenzuela Classic. Yung last game nitong Manila, natalo sila against Nueva Ecija, and kahit na 4-3 lang yung record nitong Manila, very exciting ito kasi baka malapit nang maglaro si Greg Slaughter. If maglaro itong si Greg Slaughter sa MPBL, siya na yung pinakamatangkad na player, kasi 7-footer itong si Greg Slaughter, at 7 foot, kayang-kaya niyang i-dominate itong MPBL. Kaya exciting din, abangan natin itong magiging standings ng Manila Batang Sampaloc in their coming games. And number 7 is Valenzuela Classic, also with a record of 4-3. Maganda rin itong laruan itong Valenzuela. Alam naman natin na yung Valenzuela, sila yung isa sa mga kulelat na team last year, pero this season ang ganda ng kanilang build up. Madami silang kinuhang mga ex-PBA players para suportahan yung kanilang mga young guns at kanilang mga homegrowns. Number 8 itong Caloocan Batang Kangkalo, 3 wins and 1 loss sila. Konti pa lang yung lalaro nung Caloocan kasi nanggaling sila sa PSL. And supposedly makakalaro din nila yung Tarlac, pero yun nga, nag-pull out itong Tarlac. Number 9 and 10, tabla itong Bataan Risers and Quezon City Toda Action. Meron silang 3 wins and 3 losses na record. Number 11 itong Abra Weavers. Maganda yung simula nitong Abra Weavers, pero ngayon meron na silang record na 3 wins and 4 losses. In their na-injury din kasi si Mactalio, so na-miss niya yung around 2 games or 3 games if I'm not mistaken. Dun sa mga games na hindi nakapaglaro si Mactalio ay natalo itong Abra Weavers. At number 12 naman itong Pangasinan Heatwaves.
may talent itong Pangasinan Heatwaves, pero hanggang sa ngayon mukhang hindi pa nila nakukuha yung kanilang chemistry or yung tamang timpla ng pagpalit ng mga players. Pero definitely, madami pa namang chance para makaangat itong Pangasinan Heatwaves, and tignan na lang natin dun sa mga darating pang mga laro. At number 13 is Marikina Shoemasters with 1 win and 6 losses. And number 14 is the Bulacan Kuyas, 1 win and 7 losses. Unfortunately, itong Bulacan Kuyas, ang dami nilang laro na lamang sila by 18 or even 20. Pero hindi nila natatapos yung game na panalo sila. Lagi silang nahahabol and eventually natatalo sila. Sa Southern Division naman, mga ka-MPBL, madami ding ganap dito sa Southern Division. At number 1, itong Quezon Huskers, undefeated pa rin sila, 5 wins and 0 losses. Quezon Huskers, sila yung nag-champion dun sa PSL. And mukhang nadadala nila dito sa MPBL yung kanilang performance. And shout out of course dun sa kanilang mga players na sina LJ Gonzalez nung laban nila versus Zamboanga Master Sardines. Ang ganda nung nilaro ni LJ. Siya yung nakapag-tie para dalhin to overtime yung game, and siya din yung nakapag-shoot nung dagger na tres para ipanalo ay yung kanyang team na Quezon Huskers. And pumapangalawa itong Binyan Tatak Gel. Undefeated din itong Binyan, 4 wins and 0 losses. And number 3 is the Zamboanga Master Sardines. Meron naman itong record na 6 win and 1 loss. So yung 1 loss nitong Zamboanga Master Sardines ay nanggaling sa Quezon Huskers. And number 4, Paranaque Patriots, 6 win and 1 loss. Panalo din itong Paranaque nung last game nila. And yung talo lang nung Paranaque ay nanggaling sa Valenzuela Classic. Number 5 and 6, tabla itong Batangas City Tanduay Ramasters, 5 wins and 1 loss. And Davao Occidental Tigers, 5 win and 1 loss. Yung talo ng Davao, yun nga, yung natalo sila against Pasay, yung buzzer beater ni Lawrence Paul Victoria. Samantalang itong Davao Occidental Tigers naman, talo sila nung first game nila, tinalo sila ng Pasay Voyagers. Ayan, parehas na Pasay yung tumalo dito sa Batangas and Davao Occidental. At number 7 naman, itong South Cotabato Warriors. Meron silang record na 4 wins and 3 losses, and 2 games winning streak sila. So itong South Cotabato Warriors, after nilang manalo ng 2 games, ay sunod-sunod naman na 3 yung kanilang pagkatalo, and recently nga naka 2 game winning streak na sila. And at number 8, Negros Muscovados, meron silang record na 3 wins and 4 losses. Itong Negros Muscovados, sinimulan nila yung kanilang season at 3 wins and 0 losses. Pero yung last 4 games nila ay talo itong Negros Muscovados. So kailangan nilang bumalik doon sa kanilang kumpiyansa and sa winning column. Otherwise, baka tuluyan na silang malaglag sa top 8. At number 9 is the Iloilo United Royals. So nung last game nila, finally nanalo itong Iloilo United Royals. Kasi panalo sila nung opening game nila, pero yung next 4 games nila ay talo itong Iloilo, and buti na lang ay nanalo na sila nung kanilang last game para mapabuti yung kanilang record to 2 wins and 4 losses. Number 10, Mindoro Tamaraws, 2 wins and 5 loss. Natalo din itong Mindoro dun sa kanilang last game. Number 11, Sarangani Marlins, 1 win and 6 losses. 5 game losing streak na rin itong Sarangani Marlins. Number 12 naman ay Bacolod City of Smile, 1 win and 6 losses din, and may 4 game losing streak na rin itong Bacolod. And number 13, Muntinlupa Cagers, wala pang panalo. Ang number 13 and number 14, Muntinlupa Cagers and Imus Agimat, tabla sila. Parehas silang walang panalo, 0 wins and 6 losses sila parehas. And ang pinaka dulo ng standings ng South Division and even the entire league ay itong Bicolandia Oragons, 0 wins and 7 losses. So wala pang panalo itong tatlong team na ito. So yan, so far mga ka-MPBL, yung mga kaganapan sa team standings ng ating liga, and balikan lang natin yung mga resulta ng mga laro. So nung May 6 nga mga ka-MPBL ay nagpunta ang MPBL dyan sa may Orion Sports Complex dyan sa may Bataan. Sa first game, tinalo ng Manila SB Batang Sampaloc ang Sarangani Marlins 90-87. Sa second game naman, tinalo ng Quezon Huskers ang Zamboanga 82-77. Ito yung magandang performance ni LJ Gonzalez, yung na-shoot niya yung game para yung game tying na layup.
and yung dagger na triple sa overtime para maitala yung kanilang panalo. And lastly, sa home game ng Bataan versus Davao Occidental Tigers, ito yung miracle shot ni June Manso. Dahil sa almost full court na tira ni June Manso na itabla yung laro and pumunta sa overtime, and finally doon na sa overtime doon kumawala itong Davao Occidental Tigers and nanalo sila 90-89 kontra sa Bataan Risers. Nung May 7 naman mga ka-MPBL ay nagpunta ang MPBL dyan sa may Brencillo Convention Center sa Pampanga. Sa first game, Nueva Ecija ang panalo 105-74 kontra sa Imus Agimat. Second game naman, Binyanta Takjel 88-77 kontra sa Valenzuela Classic. And sa home game ng Pampanga, tinambakan nila itong Muntinlupa Cagers 83-62. On May 8 naman mga MPBL, nagpunta naman ang MPBL dyan sa home court ng Pasay Voyagers dyan sa may Cuneta Astrodome. Sa first game, panalo ang Batangas City Tanduera Masters kontra sa Negros Muscovados 72-62. And sa second game naman, panalo yung South Cotabato Warriors 85-82 kontra dyan sa Bulacan Cuyas. And sa final game, home game ng Pasay Voyagers, tinalo ng Pasay ang Rizal Golden Coolers 89-75. On May 9 naman, nagpunta dyan sa San Juan Phil Oil Eco Oil Center ang MPBL. Sa first game, tinalo ng Quezon City ang Mindoro 78-71. Second game, panalo yung Iloilo United Royals 75-73. And finally, sa home game ng San Juan ay tinalo nila itong Abra Weavers 95-82. And on May 10, nagpunta naman ng MPBL dyan sa Caloocan Sports Complex. Sa first game, tinambakan ng Quezon Huskers 76-55 ang Bacolod City of Smile. Sa second game naman, tinambakan naman ng Zamboanga ang Marikina 78-54. And finally, sa home game ng Caloocan, nanalo sila by 1 point 66-65 kontra sa Pangasinan Heatwaves. And finally, on May 11, ginanap yung mga laro dyan sa Nueva Ecija Coliseum. Sa first game, tinalo ng Parañaque ang Sarangani 100-67. And second game, tinambakan ng Davao Occidental Tigers 91-55 ang Bulacan Cuyas. And finally, sa home game ng Nueva Ecija, tinambakan naman nila yung Manila SB Batang Sampaloc 78-62. So, yan mga ka-MPBL ang resulta ng mga laro from May 6 to May 11 and yung standings din ng mga bawat teams as of May 12, 2024. So, abangan natin yung mga madami pang laro yung gaganapin, up to 28 games per team, and matagal-tagal pa itong season ng MPBL, and for sure madami pang mangyayari, madaming angat and madaming babagsak. And to that, thank you for watching this video, and kung di pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel ay mag-subscribe lamang kayo. Thank you very much.